maliban sa resolution dyan sa Senado na baka naman baliwalain lamang, pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya, pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot. Noong July 9. Unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang... Wait lang, kuya. Parang, anong proseso pinagdaanan yan? Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na ho, bumanat na ho. Si attorney, nagkomento na siya dito kaya klaro. Nakrantak. Mantakin nyo police report, peke. Wow, sabaw. Ibang klase ang paninindigan, no? Ang hirap magsinungaling, sabi ni Aling Ledesma. Oo. Ang hirap ipagtanggol, ang mali. Mali na nga, mamaliin pa. Anak yan, sabi ni Aling Ledesma. Kaya maya-maya, ibibigay ko sa inyo yung slide na ito at yung interview sa Dahig. Pasok. Matapos ang ilang araw na pananahimik ni Antimo Claire Castro, ngayong araw ay lumabas na siya. Sa kanyang paglabas, sinabakan agad siya ng unang tanong patungkol sa pagkasawi ni Paulo Tantoco at ang pagkakadawit ng pangalan ni Liza Marcos. Aniya ni Antimo Claire, nakakalungkot daw dahil yung mga pribadong taong nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Nakakahiya daw ang kanilang mga ginagawa. Nakakahiya daw dahil gumagawa daw sila ng peking police report. Talaga ba? Pa ni Antimo Claire, hindi daw nakasama ni First Lady Liza itong si Paulo Tantoco sa mismong event at sa kwarto. Papaano mo ipaliliwanag na nagkasama sila ni Paulo Tantoco sa isang dinner at may video pa nga na sila ay nakakasiyahan sa isang party na sumasayaw pa nga si Liza sa kantang I Will Survive. Fake daw pala ang naging police report mula sa US. Tinawag pa niyang obstructionist at propagandist ang mga gumagawa daw ng issue. Wow, Auntie Claire, parang ang pangit yata ng iyong final rehearsal. Pero dito, hindi makakaligtas si Antimo Claire. Dinner, dancing, death, and still no answers. There are now more questions than answers. A photo shows Paulo Tantoco seated beside First Lady Liza Marcos at dinner, believed by many to be from March 7. Another shows her in a different gown at the gala dinner, then dancing with Kevin Tan at the after party where Paulo sang I Will Survive. Maybe the dinner was not on March 7, but what is becoming clear is that Paulo was no stranger to the First Lady. He was part of her circle, close enough to share dinner, sing at her party, and let her dance in his presence. Ito mga picture at video, hindi naman papasinungalingan pa ba yan? Baka may nagsasalitang pagsisinungaling ang naririnig, pero yung video, hindi naman magsisinungaling yan. Yan ay isang ebidensya na talagang mayroong bagay na nangyari.
Oo, kaya nga sabi ni Aling Lorraine dito, ang hirap mo. Oo, ang hirap mo umintindi. Oo, klarong-klaro. Kahit mali na, binabaluktot pa ulit. Wala kang makitang tama, kundi pagtatanggol. Sabi ni Aling Ledesma, ang tanong ay tanong. Oo, hindi mo kailangan depensahan. Ang kailangan mo, sa sagot ng reporter, ang tanong ng reporter ay tamang sagot. Di ba, nagtanong yung reporter. Sabi ni Aling Ledesma, dapat, kung ano yung tanong sa'yo, straight to the point na lang. Hindi, bumanat ka pa eh. Sabi ni Aling Lorraine, talaga nga ito ay isang matinding, aw, 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 aw. Ayun lang. Ang saklap, ano? Dapat iniintindi yung trabaho maayos para hindi nagkakaroon ng mga gantong bagay kasi mapupulaan sila rito eh. 'Di ba? Magaling ang reporter, nagtanong ng ganung bagay, iba ang nakitang sagot. Yun, sa pool. So we must ask, if Paulo was that close to her, why was he left struggling alone in a hotel room hours later? This is no longer just about timelines or dresses. It's about human decency, accountability, and the quiet power of neglect. Grabe ano? Police report na mismo ng US mula sa... Ito yung sinasabi ko. Ito yung hinahanap ko kagahapon. Ito na. 'Di ba? Gawa-gawa ba to? Peki ito? Meron daw nakalagay doon na dinugtong lang. Ano ang dinugtong? Oo, kung peki yan, demanda mo yung pulis ng LAPD. Tapos, kayo ngayon na magbirahan doon. Hindi natin alam dito kung talagang ano ba talaga ang posisyon. 'Di ba? Tuloy. Malalim na investigasyon ng mga pulis ng Los Angeles. Fake pa pala ang kanilang report. Ayon kay Antimo Claire, abay tila minamaliit yata ni Antimo Claire Castro ang kredibilidad ng mga pulis sa Los Angeles. Pero ayon nga sa mga netizens, kitang-kita naman talaga sa kanyang facial expressions na nagsisinungaling siya. Tanging confidence na lang talaga niya yung nagdadala para mapaniwalaan pa siya ng mga Pilipino. So ibig sabihin nito, gawa-gawa lang ba ng Beverly Hills Police Department ang mga report nila tungkol kay Mr. Tandoco? Abay kung fake pala ang police report ng BHPD, abay sampahan niyo na ng kaso, Attorney Claire. Dahil sabi niyo nga, nasisira ang imahe ng First Lady. So ano na lamang yung mga lumabas na toxicology report nila tungkol sa pagkasawi ni Mr. Tandoco? Yan. Gawa-gawa din ba yun? Abay parang lahat na lamang ng bagay na hindi papabor sa mga Marcos at sa Malacanang ay tila magiging fake news lahat. Yan. Yang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Pag meron sa kanilang nakikitang banat, todo depensa, todo pagtanggol. Pag sila ang bumabanat, tawat ngiti ang inaabot. Hanggang tenga ang saya. Nung sumasagot na yung mga binabanatan nila at tumalabas ang katotohanan, hindi mo mapinta ang muka. Fake news daw. At meron pa silang pahapyaw. Yung mga nagpapakalat daw ng iso ng babae, baka gawa ng kwento, sampahan ng demanda. Naku, sino kaya ang author nito? Baka masampahan nga. At saka, Robin, naku, ingat-ingat ka Ako, nagre-reaction lang ako sa mga sinasabi mo. Tsaka, mga ito, alam naman natin to. Ano to mga public servant to diba? Hindi sila pwedeng magbalat sibuyas. At doon sa nai-issue, ganito lang ang sagot. Sorry simple naman tayo. Ganito lang ang tanong. Sorry, sagot tuloy. Kung ayaw nyong mapulaan, ganito, laban kayo ng patas. Di ba nai-issue kayo sa candy? Mahilig daw kayo sa candy? Kung nai-issue kayo, gusto yung pabulaanan, yung binibintang sa inyo, Herbolical. Yan ang lunas, yan ang sagot.
Magpa-hair follicle kayo, iharap nyo sa taong bayan na malinis at walang bahid. Tapos ang kwento. Dahil yung mga binibintang sa inyo, hindi mawawala yan hanggat andyan yung usapin at wala kayong pinapatunayan. At ang galing mo talaga, Auntie Claire. Ikaw na. Pero kung sinasabi ni Auntie mo Claire Castro na fake ang report ng mga pulis mula sa Los Angeles, then ipakita niya ang tunay na police report. Ayon kay Rob Brances, I somehow predicted Auntie Claire's response, so I'm only making a minor edit to the draft I wrote yesterday. But honestly, the response is worse than I expected. I didn't just dodge the issue. It deepened the public's distrust. Malacanang's response to the Paulo Tantoco cocaine overdose case is not just irresponsible. It is institutionally damaging. Why? Because when a citizen dies under suspicious circumstances on foreign soil while on official travel with a member of the First Lady's inner circle, the burden of clarity is on the government. And yet, this is what we get. A sweeping denial, a press release of what appears like outrage, zero evidence. No. Hindi matatapos ang usapin na yan kung hindi nyo papatunayan na malinis nga kayo. Kagaya sinabi natin kanina, gawin nyo. Di ba? Magpakuha kayo ng, coverage habang kayo ay binubunutan ng buhok. Habang kayo ay tinetesting, live, walang pasakali, mababago ang tingin sa inyo. Pero kung hindi at tinatago, yung ganyang bagay, wala. Andun pa rin. Kaya nga, yung iba may panawagan na rin Oo. Panawagan. Ito naman balita ito patungkol doon kay Tatay Digong. Panawagan na makauwi. Agad-agaran. Ito ay nangyari sa General Santos. Naku, kumikilos na. Ito ay sinasabi natin mga taga Mindanao. Meron lang akong paggalaw ito. Okay lang ba ito? Dala ang isang tinig ng panalangin at pagkakaisa. Libo-libong Pilipino ang dumagsa sa Lagao Gym sa Jensan sa isang solidarity event para kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Daisy Cathala. Isang gabi ng panalangin, sining at pagkakaisa ang bumalot sa Lagao Gym sa General Santos City noong Hunyo 11, 2025. Dumagsa ang mga taga-suporta sa solidarity event na pinamagatang pag-ampo para sa nasud, Bring FPRD Home, isang pagtitipon ng damdamin, tinig at panalangin para sa dating Pangulo. Pinangunahan ito ng mga volunteer artists at performers mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang sina Jojo Bruqueza, Riza Almadin, Master Rapper Bastardo at iba pa. Isa sa mga tampok ng gabi ay ang rap battle competition na may temang demokrasya at pagkakaisa, kung saan ginamit ng mga kalahok ang sining upang ipahayag ang kanilang saloobin sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Nagkaroon sila ng parang isang event na panawagan soliditary event para mapauwi si Tatay Digong. Andre sa Jensan, dapat daghan gyud muhimo og mga rally event or peace rally event because we seek peace actually. We seek peace for our nation, no? Bakit? Kasi ganyan ang gusto ni Tatay Digong. He wants peace. No, he wants peace. Ayaw niya ng may mga problema. Pero ito nga, dahil sa mga pangyayari, dapat we should seek bring him home, Tatay Digong. Yun. Salamat, kuya. At meron na hong ganyan na panawagan. Dapat lang naman mapauwi si Tatay Digong. Bakit? Ano ba ginawa ni Tatay Digong? Pinaganda niya lang ang Pilipinas noong panahon niya. Sinaayos niya ang bansa noong panahon niya. Tapos ito'y susukli ng mga durobo. Diba? Ano ang mga hinanakit na mga durobo kaya gumaganti? Dahil hindi na pandurobo, hindi nakapandurobo sa panahon niya. At yung mga gumagawa ng candy, walang nabiktima nung panahon ni Tatay Digong. Eto na. Sa mga naghahanap kay Ate Amy, makikita niyo ho siya. Magsasalita na ho. Nagpalit na ho ng kulay. Hindi na pula.
Green ang suot na damit niya nang nasa dahig siya. Gusto ko maliwanagan kayo yung mga bagay-bagay na pangyayari muna ito ha. Bibigay ko muna sa inyo kung ano yung pangyayari. At mamaya-maya, yung pananalita niya. Liwanagin nyo yung salita ni Ate Amy ha. Intindihin nyo. Pero ito, yung kasalukuyang nangyayari. Hindi din kasalukuyan. Actually, ano na to recorded na to. Pero, umaga doon, gabi rito. For sure, kani-kanina lang to. Pasok. No, that's the brother of the Attorney Roque. Sabi ko pala, how do I do this? Someone. Dun pamila. Dito tayo kasi ang bahay ako. Sir. Ayaw nyo ng solo, ha? Sir, bawal umakbay. May umakbay kasi kanina. Ay, sorry. Ayan na. Surprise. Surprise. Correct. Ay, bakit niyo pinapatay, Meta? Bakit po pinapatay? Hi, Janet. Please share the live. Thank you for tap. I was waiting for you, Janet. Alam mo na. Ikaw alam naman, Janet. Nagtatap. Ay, kayo pala. Please, tap. Ito yung pangyayari ha. Bibigay ko naman sa inyo ang mensahe. Nagpasa na ng bill itong si Ate Amy at abangan namin, Ate Amy ha, yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na, pero ito Atty. Harry Roque in fairness, dumating si Ate Amy. So ngayon, hindi natin nakita ngayon si Atty. Harry Roque. Yun lang na-mention ng, kasi nahanap ni Atty. Harry Roque si Ate Amy. So ngayon, abangan namin kung paano mo balasahin yung 5 na nagkopong-kopong. Nagkopong-kopong sila na dalhin si Tatay Digong sa dahig. So sana, pagkaupo nyo sa July 29, July 28 kasi yung SONA. So mas maganda yan, July 29. Pag-upo mo, asikasuhin mo na yung problema ni Tatay Digong. Pasok. Senator Amy Marcos, welcome back to the Netherlands. Kailan po kayo dumating, Senator? Ngayon, galing sa aeroplano. Okay ba? Gusto ko lang maki-extra dito. Kumustahin kayo bago ako umuwi. At pinuntahan ko ang ating mga kababayan, mga kailyan ko, ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya sa UK at pati na rin sa Italy. Napakarami po nila at iba't iba yung problema nila. Pero in the meantime, nag-umpisa na tayo magpila ng iba't ibang mga batas sa Senado. Siyempre, yung mga priority bills ko, pero maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente. Kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang
May proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Ikalawa, may ombudsman case na nakatenga. Yun nga lang, naghihintay ako sana tapusin kasi magbabago ang ombudsman. Kinakabahan ako, baka hindi na dinggin. Ganun pa man, dalhin natin yung kaso at pursigihin natin para managot ang talagang nag-utos nitong kababalaghan. Okay. Until when are you here po? Ayun naman pala. Okay. Ayun naman pala si kasi nagtanong siya, di ba? Yun na. Nagtanong na rin si Atty. Harry Roque. Atty. Harry Roque, andyan na siya. Tuloy. Okay. Ako siya sa Saturday. Alam mo naman, backup dancer lang ako. Kanina, hindi ko na binanggit sa inyo, napag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte, si Senator Amy. Kasi binanggit ko sa kanya na nandito si Senator Amy, and nag-request din siya ulit sa ICC through the lawyer kung pwede ba siyang makapasok doon. At tinanong ako ni Pangulong Duterte kanina kung bakit daw gusto pumasok ni Senator Amy. Sabi ko, baka gusto ka kausapin. Sabi niya, ano naman sasabihin niya? Sabi ko, well, hindi ko alam. Sabi niya, pareho kayo na sinasabi politika yan lahat. It's all politics. Yeah, sabi. Politika yan lahat. It's all politics. And then sabi niya na, I believe that she is sincere with her friendship with you. Sa akin daw. Oo. Kasi sabi niya, pwede naman siya hindi makipagkaibigan sa iyo pero nakikipagkaibigan siya sa iyo. Sabi niya, yun ang nabanggit niya kanina. On another question, Senator Amy Marcos, tatlong senador po ang propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya, pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Okay. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang napasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga, kinakailangan managot. Yan mga kasama. Yan yung paliwanag ni Ate Amy. Ngayon, naabangan namin yung sinabi nyo na mapapanagot kasi ang hirap nito, iba na nga yung jurisdiction, pero mali nga ang jurisdiction. Hindi nga siya sakop ng jurisdiction ng Diba? Wala na nga. Nag-withdraw na ang Pilipinas. Ang titigas kasi ng ulo ng mga ito. Ang kakapal ng mga PES. Yung PES lock at talagang ayaw nila tantanan. Sinabi na nga rin ni BP Sara na pamumulitika talaga ang kagustuhan nila. Diba? Meron pa mga balita rito. Kinukonekta yung yung mga sabong-sabong. Diba? Kinukonekta. Eto. Isa pang makapal. Sabi ni Aling Lorraine. Bibigay ko sa inyo ha.
Ano yung usapin dito? Yung barangay hall na giniba, di ba giniba yon? Ano yung usapin doon? Ay, papasok ko sa inyo para maganda sa maganda. Wait lang Ito, pasok. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa isyu ng ginibang barangay hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So, tayo naman, pinararating lamang natin sa mga tamang... Wait lang, kuya. Parang, anong proseso pinagdaanan yan? Napacheck ba yan sa tama? Chinek ba ng tama yan? Bangketa yan, kuya. Kung magaling at matalino ang mag-i-inspection yan, hindi yan na-aprobahan. Kaso ano nangyari, sabi ni Aling Ledesma? Tuloy. Ahensya ng gobyerno, yung mga request sa atin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. So ang atin lang naman, sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga, wala naman eksaktong lupa na Di ba? Siyempre, dapat bumili kayo. Magkano lang? 19 million, mag-prepare ka lang ng 5 million o sabihin natin mga 3 million, 4 million sa lote na pwede mong pagtayuan, kaya mong gawin Diba? Tapos igigit mo ngayon sa Maynila, wala na mga lupa na wow naman, Bismillah Marimar. Yan ang hindi ka panipaniwala, sabi ni Aling Dolores. Tayo, lahat naman ng mga barangay, gusto natin bigyan ng maayos. Ito nga, meron nga po itong senior citizen na area. Para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Anya, ito ay talaga ba? Ano sagot dyan ng mga taga Maynila? Pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Ay, talaga naman palang pag-iisip mo, kuya, ibang-iba ha. Diyan kami, nawiwindang kami sa pag-iisip na ganyan. Sa tingin mo, kinoveran mo yung air access para makapasok yung hangin doon sa eskwelahan, kinoveran ng isang building o barangay hall. Ano naman ngayon mangyayari? Di init na init ang mga bata doon. Wow! Ang galing mo mag-isip. Nakakabilib. Nakakawindang. Ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan at alam nila kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar. Kaya sabi ni Yorme, magbalot-balot na kayo. Ay, magbalot-balot. Baka mapanagot yung mga nagsabwatan dito. Ayun, nabalita doon, diba? Sino yung mga chairman, sino yung mga sabwat. Tuwan-tuwa sila, nagpatayo sila ng ganyang halaga, 19 million. Mantakin mo, ikoberan mo yung bangketa, balandrahan mo ng ganyang building. Tapos yung air passage ng mga bintana, ibang klase ka, kuya. Na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista, ang layunin ng barangay hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Tigil-tigil na, kuya. Sabi ni Yorme, bistado na kayo. Buti nga buti nga lumutang yung ganyang bagay. Dahil kung hindi, mantakin nyo, isipin mo, meron namang isang nag-volunteer na good job Kapitana, good job sa'yo. Mantakin mo yung barangay hall, obstruction yung sa kalahati ng kalsada. I mean, yung kalsada, merong nakaharang na barangay hall. Salamat sa'yo, Kapitana, at ikaw na ang nag-initiate na gibain. At for sure, bibigyan ka ni Yorme na maayos na barangay hall. Papagawan ka. Huwag kang mag-alala. Doon ka lang sa tama. Dahil yung iba, walang permit,
Isipin nyo walang permit na ipatayo. Bakit tahimik ngayon yung yung mahilig mang butas? Dahil may perang involved. Malaking pera ang hinahanap ngayon. Pero may bolt sa opisina ng bolt para sa pera. Bolt para saan? Di ba? Ganyan. Kaya ayaw pala bumaba sa pwesto. Ibang gusto. Kaya nga yung isa, pinilit niya pa talagang makaupo para lang, siguro, sabi ni Aling Lorraine, magsimula sila ulit ng wait lang sinisipon tayo, sorry hindi natin alam natalo na yun, nanalo pa, di ba? Mantakin nyo Kaya, ibigay ko lang sa inyo yung konting hapyaw dito sa Ginibang sa Ginibang School. Talagang si Kapitana na mismo, kaharap si Yorme. Nagpasalamat pa nga si Yorme. Thank you rin Kapitana. Hindi ako nagsupply. Kaya po ako alam mo, sabi ko, eskwela. Nakabira kayo sa malang Magmula siya. Ikaw rin? Buti na lang bumalik ka. Kung hindi ka bumalik, patay naman nila. So, Alieto, natikot niya. Tapos ako number 1 ng tanong. Ang pinakausap ko naman sa mga member, dito na lang kayo. Tapos po siya isip. Pero yung mga party ng malaking kalan, pagkakit sa aliwanas lang. Mahal na mahal ang taga Maynila si Yorme, ayan yung barangay hall. Tingnan nyo. Ito na nga kagis. Kaya noon, dami na kagis. Larga. Ayan gigibain na. Ayan na mga kasama. Ginigiba na. Obstruction kasi. Ibig sabihin, merong portion na nakabalanda sa kalye. Kaya kung umabot ka sa video na ito, yun. Pakilike and share ng video Hanggang sa muli. Bye-bye!